Jesus at si Maria. Wikang Pilipino, wika ng bawat Pilipino. Ikaw, ako, tayo, iisa. Sa mundong pilitong binabago, nananatili pangabang matatag. Tila marahil tayo nakalilimot na sa ating pinanggalingan. Nakatikim lang ng Hershey's chocolate, nakalimutan ang chocolate. Nakapagsuot lang ng Celeste Lopez, nakalimutan ang sapatos gawang Marikina. Nakapunta lang ng ibang bansa, tila ayaw na umuwi at kinamumuhian ang sariling bansa. Natuto lang mag-Ingles, hindi na marunong mag-Pilipino. Tama. Nakalulungkot mang isipin, pero yan ang katotohanan. Katotohanan dapat nating harapin at pagtuon ng pansin. Kung minsan nga ipilit natin mag-Pilipino, kahit mali-mali na ang grammar at nagbubuhol na ang dila, pinipilit pa rin mag-Ingles. Mahabang kasaysayan ng pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas. Ang Pilipino na dati Tagalog, ang pagkaraoy naging Pilipino. Ating muling sariwain ang pinagmulan ng wikang pambansa. Noong ika-30 ng Disyembre, 1937, inihayag ni Quezon na ang wikang pambansa sa Pilipinas ay Tagalog. Ngunit paglaon naging Pilipino sa ilalim ng kautosang pang-edukasyon bilang 7. Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng bawat kultura. Kasangkapang ginagamit ng lahat ng antas ng tao sa lipunang kinagagalawan. Isang indikasyon na ikay isang tunay na Pilipino. Nang itatag ang Commonwealth, nagkaroon ng malaking pagbabago tungo sa panahong pagkakaroon ng kasaysayan. Inihayag ni Quezon ng wikang pambansa sa Pilipinas ay Tagalog. Tunay na masasabing kayamanan ng pagkakaroon ng sariling wika. Ang wikang ginagamit natin tungo sa pambansang kaunlaran. Wikang ginagamit sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino saan man panig ng Pilipinas. Talagang wala nang magmamahal sa wikang Pilipino, kundi tayo rin mga Pilipino. Kaya tayo nagpagyabungin natin ang isa sa pinakainiingatang yaman ng ating bansa, ang wikang Pilipino. Wika mo, wika ko, wika nating lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway mamatawi sa inyong mga puso ang pagiging mamamayan ng ating bansa. Muli, maraming salamat po.